King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 57. Ika-4 na antas ng Starfinger. Metal Wall Rebound. Ang biglaang pagbabago ay ikinagulat ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang metal wall technique ay medyo sikat sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, karamihan sa mga cultivator ay maaari lamang sanayin ito sa ika-4 na antas. Gayunpaman, sinanay ito ni Zhao Feng hanggang sa ika-5 antas. Ang ika-5 antas ng metal wall technique ay nangangahulugan na hindi lamang tumaas ng husto ang kanyang depensa, mayroon din itong tiyak na rebound effect. Kung ito ay sa isang awayan, kailangan lang ni Zhao Feng na gamitin ang hakbang na ito at maaari niyang airbound kaagad ang mga pag-atake mula sa mga cultivator na nasa ika-4 at ika-5 ranggo at malubhang masugatan sila. Hindi naisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na si Zhao Feng ang may ganitong hakbang. Ang malakas na katawan ni Zhao Feng ay umiwas sa pag-ataking iyon at siya ay nakatanggap ng mga magaan na pinsala mula sa rebound. Starfinger. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang pinakamalakas na galaw habang ang kalaban ay natulala. Shua. Isang mahinang berdeng ilaw ang dumating at tumagos sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Plop. Ang isa pang cultivator sa ika-6 na ranggo ay natapos ang kanyang buhay. Baka sa mukha ng matanda ang kulay abong nakadamit na kawalang paniwala at pagkagulat habang pinagmamasdan ang eksena. Mula sa malayo, lightly floating fairy. Hindi nag-atubili si Zhao Feng habang ginamit niya ang kanyang speed skill sa pag-sprint patungo sa front gate ng pamilya Zhao. Sa sandaling ito, 3 milya na lang ang natitira at sa bilis niya, sandali lang ang kailangan niya. Brat, saan ka tumatakbo? Bulalas ng nakaabo na nakadamit na matanda habang siya ay naging malabo, hinahabol siya sa mas mabilis na bilis. Bagamat napakalalim ng speed skill ni Zhao Feng, ang taong humahabol sa kanya ay isang martial master. Ang martial path ay nahati sa 9 na ranggo na ang bawat 3 ranggo ay may malaking pagkakaiba. Ang mga magsasaka ng ika-4 hanggang ika-6 na ranggo ay pinangalanang martial artists at ang mga magsasaka ng ika-7 hanggang ika-9 na ranggo ay kilala bilang martial masters. Parang bangin ang pagkakaiba ng dalawa. Pinaikot ni Zhao Feng ang lightly floating fairy sa maximum, ngunit naramdaman pa rin niya ang hangin sa likod niya na palapit ng palapit. Sobrang bilis. Tinansya ni Zhao Feng na ang bilis ng kalaban ay doble sa kanya. Makalipas ang 15 paghinga, nasa loob ng 10 yarda mula kay Zhao Feng ang kulay abong nakasuot na elder. Huminga ng malalim si Zhao Feng at itinulak ang air crossing breathing technique sa limitasyon. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, ang bilis ni Zhao Feng ay mas mabilis pa ng 10 hanggang 20% kaysa karaniwan. Ang kanyang lightly floating fairy ay nangangailangan lamang ng kaunti pang pagiging perpekto upang maabot ang mataas na antas. Dapat siyang maalis. Nanginig ang puso ng matanda nang makita niya ang potensyal ni Zhao Feng. Kung mabubuhay ang isang henyong tulad niya, magagawa niyang maging isa sa pinakamalakas na tao sa Sunfeather City sa loob ng 10 taon. Malapit na. Malapit na. 2 milya lamang ang pagitan ni Zhao Feng at ng gate ngayon. Ngunit kasabay nito, papalapit na rin ang nakatatandang kulay abong nakadamit. Mamatay. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay nagpadala ng isang palad na kumikinang na ginto. Habang ginagawa niya iyon, isang alon ng hangin ang umatake kay Zhao Feng. Bilang isang martial master, hindi na kailangang lumaban sa malapitang labanan ang naka-gray na nakadamit na elder dahil maaari siyang umatake sa hangin. Puo. Unang tumama kay Zhao Feng ang alon ng hangin. Lightly floating spatial fairy. Biglang tumalon si Zhao Feng. Teng. Muli siyang tumalon at ginamit ang alon ng hangin bilang pampalakas. Ano? Hindi nakuha ang pag-atake ng mga matatandang nakadamit na kulay abo. Takbo. Si Zhao Feng ay nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong habang siya ay tumatakbo, umaasang makaakit ng atensyon. Mamatay. Doble jumping. Kaya ko rin. Tumalon din ng doble sa himpapawid ang kulay abong nakadamit matanda. Bilang isa sa mga elder ng pamilyang Qiu, natural na mayroon siyang access sa mga peak rank speed na kasanayan at nasanay niya ito sa mataas na antas. Teng. Teng. Malinaw na si Zhao Feng ay hindi isang taong maghihintay sa kanyang kamatayan at sa mahalagang sandali, nagawa niyang mag-triple jump.
Pero sa ganitong paraan, mas naging malapit ang dalawa. Halos, magkasabay na bumagsak ang dalawang figure sa lupa. Cloud/Palm. Muling sumalakay ang matanda na nakadamit na kulay abo, ang airwave lamang ay maaaring agad na pumatay sa mga cultivator na nasa ikalimang ranggo. Poof! Ginamit ni Zhao Fang ang metal wall technique para harangin kaagad ngunit kahit noon pa man, nasugatan siya. Kung ito ay ibang tao sa ika-6 na ranggo, malamang na napilayan sila kaagad. Ang mga pag-atake sa himpapawid ng martial masters ng ika-7 ranggo ay bahagyang hangina dahil ang kapangyarihan ay umalis sa katawan. Ngunit kung ang isa ay umabot sa ika-8 ranggo, ang pag-atake sa himpapawid ay magiging katumbas ng pinsalang. Natamo nila sa malapitang labanan. Ayon sa mga alamat, kung ang isa ay umabot sa ika-9 na ranggo, ang mga pag-atake sa himpapawid ay magiging mas malakas kaysa sa pag-atake ng katawan sa katawan. Mapalad na ang matanda ay nasa ika-7 ranggo lamang at hindi ika-8. Matapos tumama muli si Zhao Fang, ginamit niya ang aftershock para itulak siyang muli. Cloud opening the mountains. Sa sandaling ito, ang matanda na nakasuot ng kulay abong lalaki ay nagpadala ng isang mapang wasak na makapangyarihang palad kay Zhao Fang. Ang pag-ataking ito ay hindi maiiwasan. Kung ito ay ibang tao sa ika-6 na ranggo sa loob ng Sun Feather City, mawawalan sila ng kahit kalahati ng kanilang buhay kung hindi lahat. Sa ilalim ng presyon, ang mata ni Zhao Fang ay itinulak sa mga limitasyon nito. Sa kanyang mga mata, ang paggalaw ng matanda ay naging mas mabagal at mas mabagal, maging ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay nakita ni Zhao Fang. Maging ang maliliit na kapintasan ng matanda ay nakita niya. Mysterious Wind Palm. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Zhao Fang ang kakaibang galaw. Ho! Biglang binigay ni Zhao Fang ang isa sa mga langit na aura. Sa sandaling iyon, muling lumitaw sa itim na dimensyon ng kanyang kaliwang mata ang eksena ng dalagang gumagamit ng galaw na iyon. Ang katotohanan na kinopya niya ang isa sa mga langit na aura ni Xin Wuang ay nagdulot kay Zhao Fang ng mas maraming insight sa palad. Anong klaseng galaw ito? Naramdaman ng matanda na nakadamit na kulay abo na ang palad ng kanyang kalaban ay may natural ngunit hindi maipaliwanag na pakiramdam. Mysterious Wind Palm. Bumagsak si Zhao Fang sa hangin at isang Asher Glow ang nabuo sa loob ng kanyang palad habang umaatake siya. Ang palad ay tila nagmula sa kalikasan mismo. Cloud opening the mountains. Malakas ang banggaan ng dalawa. Pang! Isang napakalaking butas ang naiwan kung saan nagsasalpukan ang dalawang galaw. Naramdaman ni Zhao Fang ang isang magulo at nakakagulat na malakas na inner strength na dumaloy sa kanyang katawan. Kahit na ang ika-5 antas ng metal wall technique ay hindi ito napigilan. Ang tunay na pagkakaiba sa pagitan nila ay antas ng paglilinang. Wow! Si Zhao Fang ay nagluwa ng isang subo ng dugo, ngunit ginamit pa rin ang natitirang enerhiya para itulak pa siya palabas. Paano? Namuti ang mukha ng matanda sa paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Kung may manonood, natulala sila dahil isang martial master ng 7th rank ang nasugatan ng isang ika-6 na ranggo ng kabataan. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang palad ni Zhao Fang noon ay hindi hihigit sa Starfinger, ngunit ang lalim ng kasanayang ito ay lumampas sa mga limitasyon ng pinakamataas na ranggo ng martial arts. Nagkaroon ng isang tiyak na pagkakaiba sa pagitan ng martial arts. Ang pinakamataas na ranggo ng martial arts ay ang Holy Martial Arts. Ang pagkakaiba ng dalawa ay parang langit at lupa. Ang Mysterious Wind Palm ni Zhao Fang ay nalampasan ang pag-atake ng Elder sa mga tuntunin ng kalaliman. Isa ito sa mga pakinabang na mayroon siya. Ang isa pa ay ang metal wall technique ni Zhao Fang ay umabot na sa ika-5 antas, na ginawang mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa nakatatanda. Ang huling bentahe ni Zhao Fang ay nasugatan ang Elder ng makipaglaban sa pilak na figure at nakita ni Zhao Fang ang mga pinsalang natamo ng Elder at eksaktong tama ang mga puntong iyon. Kaya naman, nasugatan ang matanda at hindi man lang siya nagpapahinga o nagpagaling sa kanyang sarili. Kaya may panganib na mamatay siya. Hahaha. Magkikita tayo mamaya. Tumawa si Zhao Fang habang tumatakbo patungo sa front gate. Ang maputlang mukha na Elder ay nakadikit lamang ang kanyang mga ngipin at tumitig kay Zhao Fang na tumatakbo palayo. Si Zhao Fang ay palapit ng palapit sa front gate at sa sandaling ito,
nakita niya ang abuhing nakasuot na matandang lalaki na sumanib sa gabi. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng saka uminom ng ilang gamot na table task. Sa kwarto niya, umupo si Zhao Feng na nakapikit na sinusubukan ang kanyang makakaya upang makabawi. Kung walang 10 hanggang 15 araw ng paggaling, hindi ako ganap na gagaling. Ngunit ang elder mula sa pamilya Qiu ay mas nasugatan. Bulong ni Zhao Feng sa sarili, puno ng kilig ang kanyang mukha. May karapatan siyang ipagmalaki na tumakas mula sa isang martial master at saktan siya, ngunit alam ni Zhao Feng na ito ay dahil lamang sa nasugatan na ang kalaban at ang kanyang mysterious wind palm ay tumama sa kritikal na punto. Para sa mga susunod na araw, nanatili si Zhao Feng sa bahay, nakatuon sa pagpapagaling sa sarili. Habang nagpapagaling siya, hindi niya masanay ang karamihan sa kanyang mga kasanayan tulad ng metal wall technique at star finger, kaya ginamit niya ang oras upang subukan at makakuha ng mga insight mula sa dalawang magkaibang eksena. Ang mga eksena ay pagmamayari ng batang babae mula sa kanyan at ang isa ay mula kay Xin Wuang. Ang hakbang ni Xin Wuang ay mas simple upang maunawaan at sa loob ng 2 araw, natutunan ito ni Zhao Feng. Pagkatapos, nagsimulang makakuha ng insight si Zhao Feng sa mysterious wind palm at star finger. Kahit isang galaw lang ang mysterious wind palm, nakakabaliw ang hirap nito. Sa makatuwid, ang pag-unlad ay mabagal. Kinailangan ni Zhao Feng na mag-concentrate ng higit pa sa pagkuha ng mga insight sa star finger at kumpara sa mysterious wind palm, mas madali ito. Ang katotohanan na natutunan niya ang hakbang ni Xin Wuang ay naging mas madali para sa kanya na maunawaan. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, ang kaliwanagan ni Zhao Feng sa star finger ay umabot na sa ika-4 na antas. Sa mga unang araw, hindi siya makapagsanay ng maayos dahil nasugatan pa rin siya, ngunit nang gumaling siya ng 70 hanggang 80%, muling nagsimulang magtanim si Zhao Feng. Shua! Shua! Ang dulo ng daliri ni Zhao Feng ay paulit-ulit na tumusok, at ang kanyang inner strength ay naging matalas at mas matalas. Mula nang malaman niya ang galaw ni Xin Wuang, ang star finger ni Zhao Feng ay tumaas sa isang katawa-tawang bilis. Shoo! Biglang, isang malabong asher na ilaw ang lumabas mula sa dulo ng daliri ni Zhao Feng. Pew! Isang maliit na butas ang lumitaw sa dingding. Nakamit na niya ang special star finger. King of Gods, Kabanata 58. Kautusan sa pagkakulong. Special star finger. Lumakas ang kaligayahan sa puso ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, kung may ibang naroroon, mabigla sila. Naabot kaya ng kabataang ito ang ika-7 ranggo sa murang edad. Alam ng lahat na ang martial masters lang ang makakapaglabas ng kanilang inner strength sa hangin. Ang pag-atake gamit ang hangin. Ito ay isang antas na pinangarap ng karamihan sa mga cultivator. Ngunit, si Zhao Feng ay hindi isang martial master, ang kanyang kultibasyon ay umabot sa ika-6 na ranggo hindi pa nagtagal. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-abot ng star finger sa ika-4 na antas. Sa ika-4 na antas, maaaring paikliin ng isa ang kanilang inner strength at i-shoot ito sa hangin. Malinaw, ang kasanayang ito ay mas mahirap sanayin na ang iba, maging si Elder Zhao na nagbabantay sa martial arts library, ay nakaabot lamang sa ika-3 antas noon. Ipinagpalagay ni Elder Zhao na ang kasanayang ito ay maaaring isang kalahating hakbang na holy martial art. Kahit na ang mga henyo ay kailangang maging ika-7 ranggo man lang upang sanayin ang kasanayang ito sa ika-4 na antas. Sa makatuwid, hindi narinig ng mga cultivator na nasa ika-6 na ranggo ang pag-atake sa himpapawid. Break. Isang berdeng liwanag ang sumilay sa hangin at tumama sa bintana 2 metro ang layo. Pash! Isang malakas na tunog ang narinig nang masira ang bintana. Dahil ang star finger ay kaka-rating pa lamang sa ika-4 na antas, ang pinsalang natamo nito ay hindi mataas, ito ay halos kalahati lamang ng kapangyarihan sa malapitan na labanan. Pero kahit na ganoon, ang daliri ay kaya pa ring pumatay ng mga normal na martial artist. Sa susunod na 2 araw, pinagsama-sama ni Zhao Feng ang kanyang star finger. Sa loob ng kanyang isipan, sinubukan pa rin niyang makakuha ng mga insight tungkol sa isa sa mga langit na pakiramdam. Po. Kahit papaano ay nagawa ni Zhao Feng na may saksak ang magkasunod na mga daliri. Ang pinsalang natamo,
Ng mga ito ay 60 hanggang 70% ng kanyang malapitang pag-atake sa labanan, ngunit kapag ang hanay ay lumampas sa 2 metro, ang kapangyarihan ay makabuluhang bababa. Kung pumapatay si Zhao Fang, maaari niyang patayin ang halos sinumang cultivator sa ilalim ng ikapitong ranggo sa isang daliri lamang. Tiwala si Zhao Fang na hindi na siya magugulo sa pakikipaglaban muli sa elder ng pamilya Qiu. Ho! Lumabas si Zhao Fang ng silid at naamoy ang nakakapreskong hangin. Matagal nang nasa liblib na pagmumuni-muni si Brother Fang, kaya malamang na nagkaroon ng isang uri ng pambihirang tagumpay, diba? Nakangiting sabi ni Zhao Yufei. Habang naglalakad. Mayroon akong ilang mga insight pagkatapos ng summit. Sagot ni Zhao Fang. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya lumabas ng kanyang silid ay dahil siya ay nagpapagaling dahil siya ay malubhang nasugatan noong araw na iyon. Nang marinig ito, agad na natuwa si Zhao Yufei. Dahil magkapitbahay sila, madalas magkita ang dalawa kaya hindi naiwasan ang konting sparring. Pinigilan pa rin ni Zhao Fang ang kanyang cultivation hanggang sa ika-5 ranggo, ngunit madalas niyang inilalabas ang isa sa mga langit na aura kapag nakikipag-sparring kay Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay tumataas ng paunti-unti at natutunan pa niya ang isang pinakamataas na ranggo na martial art. Spiritual Wind Slice. Isang lilang glow ang lumitaw sa kanyang jade na parang mga daliri habang pinalapot niya ang kanyang inner strength sa kanyang palad. Ang bawat hiwa na ginawa niya dito ay maaaring tumagos sa bato. Spiritual Wind Slice. Kailan nagkaroon ng ganoong kasanayan si Zhao Yufei? Bulalas ni Zhao Fang. Ang lalim ng Spiritual Wind Slice ay halos kapantay ng kanyang Star Finger. Ang bentahe ng Spiritual Wind Slice ay ito ay mabilis at matalim, samantalang ang Star Finger ay nagsusumikap para sa purong kapangyarihan. Hahaha, naging isa ako sa 4 na mahusay na henyo, kaya ito ang gantimpala na ibinigay sa akin ng mataas na antas. Masayang sabi ni Zhao Yufei. Ano? Mukhang medyo may mahahalagang bagay ang nangyari habang nagpapagaling siya. Wala bang natanggap na premyo si Brother Fang? Sa pagkakataong ito ay si Zhao Yufei na ang makaramdam ng kakaiba. Wala. Umiling si Zhao Fang. Sa lohikal, dapat ay nakakuha siya ng mas magandang premyo kaysa kay Zhao Yufei dahil mas mataas pa ang kanyang rangkang. Tanungin mo ang isa sa mga matatanda. Sabi ni Zhao Yufei. Habang nakikipag-sparring kay Zhao Yufei, nalaman ni Zhao Fang ang isa pang nakakagulat na balita. Ang unang nakatali sa kanya sa tuktok, si Xin Wuang, ay naglaho sa hangin. 10 araw na ang nakalipas mula nang matapos ang summit. Bakit siya mawawala ng walang anumang bakas? Nadama ni Zhao Fang na hindi ito kasing simple ng hitsura nito. Pinatay kaya nila si Xin Wuang? Umiling si Zhao Fang. Hindi siya malapit kay Xin Wuang o ano paman. Pagkatapos ng sparring, naghiwalay ang dalawa. Dahil si Zhao Yufei ay nakakuha ng isang premyo, dapat din akong makakuha ng isa. Tiwalang nag-isip si Zhao Fang. Total nakatali muna siya. Ngunit ngayong wala na si Xin Wuang, siya na ang nasa una. Hindi nagtagal, nakarating siya sa martial arts library kung saan nakita niya si Elder Zhao. Elder Zhao. Binati ni Zhao Fang ang elder na nangangasiwa sa library. Lumapit ka sa akin para sa mga gantimpala, tama ba? Baka sa mukha niya ang pagod. Totoo, tama iyan. Hindi itinago ni Zhao Fang ang kanyang intensyon. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng may paghanga at pagmamalasakit. Mas mahusay ang ginawa mo kaysa sa inaasahan ko sa summit. Binobola mo ako. Kung wala akong tulong ni Elder Zhao, wala akong ganoong tagumpay ngayon. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Fang. Hindi na kailangang magpakumbaba, isa ka talagang henyo na may magandang hugis. Ilang araw lang ang nakalipas, hiniling ko sa ulo ng pamilya na papasukin ka sa ikatlong palapag ng Martial Arts Library. Ikatlong palapag ng Martial Arts Library. Bumilis ang puso ni Zhao Fang. Sa sekta ng Zhao, ang ikatlong palapag ay isang alamat lamang. Hindi pa ito nabubuksan noon. Ang ikalawang palapag ay naglalaman na ng pinakamataas na ranggo na martial arts. Kung gayon ano ang hawak ng ikatlong palapag? Ang pagmamataas na ipinakita ni Zhao Linlong ay tiyak na may suporta dito. 8 o 9 sa 10 ay konektado ito sa ikatlong palapag.
Bagaman walang anumang holy martial arts sa ikatlong palapag, mayroon pa ring bahagyang holy martial arts para sa mga henyo na makakuha ng insight. Ang mga taong hindi sapat ang taas ng pagtatanim ay walang mapapala sa pagpasok, sa makatuwid, sarado ang ikatlong palapag. Si Zhao Linlong lang ang nakapasok, kahit na nasa ikapitong ranggo ang kanyang cultivation. Paliwanag ni Elder Zhao. Ang pag-unawa ay ipinakita sa mukha ni Zhao Feng. Nauna si Zhao Linlong sa paligsahan sa sparring ng pamilya at bilang adopted son ng pinuno ng sekta, nakapasok siya sa ikatlong palapag. Salamat Elder sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Si Zhao Feng ay puno ng pasasalamat. Sa kasamaang palad, ang pinuno ng sekta ay talagang tinanggihan ito. Napabuntong hininga si Elder Zhao habang umiiling. Tinanggihan. Ang lamig at hindi patas ay pumasok sa puso ni Zhao Feng. Nauna lang si Zhao Linlong sa sekta ng Zhao, ngunit nauna siya sa buong Sun Feather City. Hindi kaya dahil isa lang siyang alagad ng sangay, habang si Zhao Linlong ang pinuno ng stepson ng sekta. Bakit hindi pumayag ang pinuno ng sekta? Huminga ng malalim si Zhao Feng, gusto niyang marinig ang dahilan ng pinuno ng sekta. Nakipagkita ka ba kay Qiu Menggayo pagkatapos ng summit? Malalim na tanong ni Elder Zhao. Totoo yan. Sagot ni Zhao Feng, puno ng pangunawa. Ang pamilya Qiu at ang pamilya Zhao ay magkaaway at ang katotohanang tinanggap niya ang imbitasyon ni Qiu Menggayo ay madaling nagdulot ng mga hinala. Dalawang bangkay ang natagpuan at pagkatapos ng pagsusuri, nalaman namin na namatay sila sa isang kasanayang katulad ng Starfinger. Nakatitig sa kanya ang mga mata ni Elder Zhao. Starfinger. Nagkunwaring nagulat si Zhao Feng. Iniisip ba ng sekta na pinatay ko sila? Hindi ako naniniwala, paano mo papatayin silang dalawa sa ikalimang ranggo lang? Umiling ang matanda. Sa totoo lang, parehong naabot ng dalawa ang tuktok ng ika-6 na ranggo at sila ay nasa mas matandang henerasyon, kaya nagkaroon sila ng akses sa mataas na antas ng martial arts. Kung ang isang tao ay lohikal at hindi may kapansanan, malalaman nila na ang pumatay ay hindi si Zhao Feng. Malinaw. Ito ay ayon sa logika. Malamang na hindi na panaginipan ni Elder Zhao na nasa harapan niya mismo ang pumatay. May nagulat na pribado kang pumunta sa lugar ni Qiu Menggayo at kay Zhao Chanjian at sa kanihang kasamahan at namatay sila malapit sa teritoryo ng mga sekta. Maraming tao na may matataas na posisyon ang naghihinala na nakikipagtulungan ka sa pamilya Qiu para patayin ang dalawa. Naging solemn na ang boses niya. Una, totoo na nakipagkita si Zhao Feng kay Qiu Menggayo. Pangalawa, nagkaroon ng away si Zhao Chanjian kay Zhao Feng at eksaktong namatay siya noong gabing bumalik si Zhao Feng. Ito ay sapat na dahilan upang magtaas ng mga hinala. Sa kabuuan, isa lamang siyang alagad ng sangay. Hindi mahalaga kung may ebidensya o wala, gagamitin ito ng pinuno ng sekta bilang pangangatwiran para hindi siya papasukin sa ikatlong palapag. Sino ang nagsabi? Namilog ang mata ni Zhao Feng habang nag-iisip. Nang gabing iyon ay si Zhao Linlong, Zhao Yufei, Zhao Han at Ang. Iba lamang ang kasama niya. Ang pinakamalapit sa pinuno ng sekta ay walang alinlangan na si Zhao Linlong. Ang mataas na antas ay nag-utos na bago pa may hayag ang katotohanan, hindi ka dapat umalis sa bakuran ng sekta ng Zhao. Walang magawa ang matanda. Ano? Ang mga mata ni Zhao Feng ay naging matalim. Ito ba ay isang utos ng pagkakulong? King of Gods, Kabanata 59. Panauhin mula sa lungsod ng lalawigan. Ang pamilya ba ay nagbibigay sa akin ng isang utos ng pagkakulong? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Zhao Feng. Nakuha niya ang unang lugar sa summit, at dapat siyang tumanggap ng ganitong uri ng pagtrato sa halip na tretuhin na parang isang bayani. Malinaw na hindi siya nabaliw. Ang mga taong nakipagtulungan sa pamilya Qiu ay ang dalawang namatay. Nung gabing bumalik siya, halatang planado ito. Inimbitahan siya ni Qiu Menggayo para bigyan sila ng oras para iset up ang planong ito. Kapag naging matagumpay ang plano at namatay si Zhao Feng malapit sa sarili nilang sekta, ano kaya ang magiging reaksyon ng pamilya Zhao? Higit pa rito, ang isang patay na henyo mula sa sekta ng sangay ay hindi mag-uudyok sa mataas na antas upang mahanap ang pumatay. Relax. Malalim na sinabi ni Elder Zhao. Hanggat ako ay nabubuhay, wala silang katibayan na may gagawin sa
Iyo. Sisiguraduhin kong mahahanap ko ang katotohanan. Salamat sa pag-aalaga mo, Elder. Si Zhao Feng ay puno ng paggalang at pasasalamat. Sa totoo lang, kung si Zhao Feng ay walang Elder Zhao na nagtatanggol sa kanya, hindi ito magiging kasing simple ng isang utos ng pagkakulong. Utos ng pagkakulong. Wala akong planong pumunta kahit saan. Kaya ano ang maaari mong gawin? Malamig na tumawa si Zhao Feng sa loob ng kanyang puso at hindi siya mapakali na magpaliwanag. Siya ay isang alagad ng sangay lamang, ang mataas na antas ng sekta ay hindi nagtitiwala sa kanya. Kung ipapaliwanag niya ang katotohanan, ang kanyang nakatagong lakas at paglilinang ay magdudulot ng isa pang buong hanay ng mga problema. Pagbalik sa kanyang bahay, si Zhao Feng ay mahinahong umupo at nag-cultivate, ngayon ang kanyang mga sugat ay halos ganap ng gumaling. Sa kanyang ika-6 na ranggo na paglilinang, ang kanyang lakas ay nangunguna sa Sun Feather City, ang tanging maaaring banta sa kanya ay ang Martial Masters. Bukod doon, hindi naglagay si Zhao Feng ng iba sa kanyang mga mata. Iiwan ko ang pamilya Zhao, iiwan ang Sun Feather City at tingnan ang labas ng mundo. Si Zhao Feng ay may ganoong hiling sa loob ng kanyang puso, na wala ang kanyang pakiramdam ng pagiging kabilang dito. Mula sa araw na nakita niya ang misteryosong babae sa kanyan, puno na siya ng pananabik sa labas ng mundo. Sa loob ng dimensyon sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang palad na iyon ng dalaga ay pinabalik-balik. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiintindihan ang lalim na nilalaman nito. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Kinakalkala ni Zhao Feng ang mga araw at napagtanto na 14 anyos pa lang siya. Siya ay nagsasanay ng husto sa mga araw na ito at ang lightly micro-step ay umabot sa pinakamataas na antas. Napagtanto niya na ang kanyang pag-unawa sa mataas na ranggo na martial arts ay naging mas madali nang maunawaan niya ang isa sa mga langit na aura. Ito ay katulad ng isang martial master na nag-aaral ng mababang ranggo na martial arts, malinaw naman, ito ay magiging mas simple. Naramdaman ni Zhao Feng na kahit ang Starfinger ay hindi na masyadong mahirap. Ngayon, ang kanyang Starfinger ay hindi malayo. Sa mga huling yugto ng ika-4 na antas. Sa araw na si Zhao Feng ay naging 14, isang bisita ang dumating sa pamilya Zhao. Sa sandaling ito, nandoon ang lahat ng pangunahing miyembro ng mataas na antas ng sekta ng Zhao. Bukod kay Elder Zhao na nagbabantay sa Martial Arts Library, nandoon ang lahat ng iba pang matatanda. Ano ang mayroon ang aking pamilya para personal na dumating si Master Ye? Ang pinuno ng sekta ay tila tumingin sa figurang nakaupo sa upuan sa ulo. Ang taong nakaupo sa upuan ng pinuno ng sekta ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humigit kumulang 35 taong gulang. Siya ay mukhang isang mortal, isang taong hindi naglilinang. Ngunit bawat kilos niya, bawat paghinga niya, nabigla ang mga matatanda. Tanging ang mga nasa ika-7 ranggo o mas mataas lang ang nakakaramdam ng panganib na naglalabas mula sa lalaki kahit na naitago na niya ang kanyang aura. Narinig ko na ang pamilya Xin at Zhao ay parehong may napakatalentadong henyo. Nasa ilalim ako ng utos ni Lord Guanzhen na imbestigahan ito. Pagkatapos nito ay sinabi, ang bilis ng paghinga ng lahat ng naruroon ay tumaas. Lord Guanzhen. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa ulo ni Zhao Tiankang. Bilang isang lungsod sa ilalim ng kontrol ng lungsod ng Guangjun Provinces, paanong hindi nila malalaman kung sino si Lord Guanzhen? Ang pamilya Zhao ay nasa isa lamang sa 12 lungsod sa ilalim ng lalawigan ng Guanzhen at ang diktador ng lalawigan ay si Lord Guanzhen. Ang kanyang kwento ay isang alamat mismo. Si Lord Guanzhen ay isa sa 7 pangunahing Panginoon, mayroon siyang napakataas na paglilinang. Tila, minsan ay nag-iisa siyang pumatay ng 200,000 sundalo, pumatay ng 18 martial masters ng ika-7 ranggo o mas mataas, at napatay ang kaaway na general na nasa ika-9 na ranggo. Tila, napatay ni Lord Guanzhen ang 5 mataas na antas na nakamamatay na hayop sa isang suntok, lahat sila ay mas malakas kaysa sa two-winged sword-teeth tiger na nakilala ni Zhao Feng. Malamang, naabot niya ang ika-9 na ranggo bago ang 30 taong gulang. Makalipas ang 10 taon, may mga chismis pa na naabot na niya ang maalamat na Holy Martial Path. Hindi mahalaga kung totoo o hindi. Ang alamat dahil isa si Lord Guanzhen sa mga powerhouse ng bansang ito.
Ano ang pamilya Zhao kumpara dito? At ngayon, ang Master Ye na ito ay dumating sa sekta ng Zhao sa ilalim ng utos ng lalaking iyon. Agad namang nagtinginan ang mga taong naruroon na puno ng pananabik. Naglakas loob kaming magtanong, sino ang henyo na hinahanap ni Master Ye? Pinunasan ni Zhao Tiankang ang pawis sa kanyang noo. Ang Master Ye na ito ay nasa ika-9 na ranggo at siya ay may mataas na pagkakataon na maging isa sa kanang kamay ni Lord Guanzhen. Sa buong Sun Feather City, maliit lang ang pagkakataon na magkaroon ng mga cultivator na nasa ika-8 ranggo. Sa lakas ni Master Ye, kaya niyang patayin ang martial masters. Nakasing dali ng pagpatay niya ng mga pusa at aso. Masasabing walang panlaban sa kanya ang pamilya Zhao. Ayon sa aking impormasyon, ang pamilya Zin at Zhao ay parehong may henyo pareho. Hindi ko alam ang kanilang mga pangalan. Kamakailan lang ay pumunta ako sa pamilyang Zin ngunit ang resulta ay nadismaya ako. Hindi napigilan ni Master Ye ang umiling. Malinaw, hindi niya nakita si Zin Wuang, na nawala pagkatapos ng summit. Wala pa ring palatandaan sa kanya kahit na makalipas ang 1 buwan at bukod kay Zin Wuang, ang pamilya Zin ay walang anumang natatanging kabataan. Kung wala ang pangalan hindi namin alam kung sino ang tinutukoy mo. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Zhao Tiankang. Casual na sinabi ni Master Ye. Madali lang iyan, ilabas mo lang ang pinakatalentadong tao. Nakipagpalitan ng tingin ang pinuno ng sekta sa iba. Kung pinag-uusapan nila ang tungkol sa pinakatalentadong tao, kailangan nilang pumili sa pagitan ni Zhao Fang at Zhao Linlong. Ngunit si Zhao Fang ay nakatanggap lamang ng isang utos ng pagkakakulong at sila ay may hinala na siya ay sumali sa pamilya Qiu. Hahaha, hindi kaya alam ng sekta ng Zhao ang kanilang henyo. Tumawa si Master Ye habang inilalabas niya ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, tumaas ang presyon sa loob ng silid. Isang hindi makayanan na presyon ang dumurog kay Zhao Tiankang at kasamahan. Meron. Mabilis na sinabi ni Zhao Tiankang. Mayroon kaming isang natatanging henyo sa loob ng aming sekta, siya ang aking anak na si Zhao Linlong. Naabot niya ang ika-6 na ranggo bago ang 18 taong gulang at nakakuha siya ng ilang mga insight sa Holy Martial Arts ilang araw na ang nakakaraan. Zhao Linlong. Agad namang tumango ang ibang matatanda bilang pagsang-ayon. Totoo na si Zhao Linlong ang may pinakamataas na cultivation sa mga kabataan. Higit pa rito, nakakuha siya ng ilang mga insight sa bahagyang Holy Martial Arts, ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng ilang matatanda. Oh, ilabas mo siya. Mukhang interesado si Master Ye. May sunduin si Zhao Linlong. Malapit na. Si Zhao Linlong na nakasuot ng ginto ay pumasok sa silid at binati ang lahat ng naruroon. Nang malaman niya na ang pinuno ng sekta ay hindi nakaupo sa kanyang karaniwang upuan, siya ay puno ng pagkabigla. Sa sitwasyon, tila natakot sa kanya ang mga matatanda. 18 taong gulang, ika-6 na ranggo, halos, karaniwan. Bahagyang tumango si Master Ye, ngunit tila hindi siya masaya. Katamtaman. Nakaramdam ng galit si Zhao Linlong sa kanyang puso. Parang natigilan din ang mga matatanda. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang Zhao Linlong na umabot sa ika-6 na ranggo bago ang 18 taong gulang. Malinaw, hindi nila alam na sina Zin Wuang at Zhao Fang ay parehong nakarating sa ika-6 na ranggo kasama si Zin Wuang na umabot sa pinakamataas na ika-6 na ranggo. Si Zhao Linlong ay halos 18 at si Zhao Fang ay 14 anyos pa lamang. Kahit na sa kanyang ika-5 ranggo na paglilinang, kitang-kita na ang kanyang potensyal ay mas mataas kaysa kay Zhao Linlong. Ipakita mo sa akin ang ilan sa iyong mga kakayahan. Walang ekspresyong sabi ng lalaki. Oo, Master Ye. Hindi mapigilan ni Zhao Linlong ang kanyang pananabik. Mula sa kahulugan sa mga mata ng kanyang stepfathers, alam niyang pagkakataon na ito para baguhin ang kanyang kapalaran. Spatial Cloud Finger. Bulalas ni Zhao Linlong at ginamit ang kanyang pinakamahusay na hakbang. Kasabay nito, ginamit din niya ang kanyang shadow step. Matapos ipakita ang kanyang kakayahan, tila puno ng kumpiyansa si Zhao Linlong. Bawat daliri na itinutulak niya ay tila sumasabog sa kalangitan. Mabuti. Magaling. Hindi napigilan ng mga matatanda ang tumango at magsaya sa kanya.
Ngunit sa pinakamataas na upuan, si Master Ye ay nakaupo ng walang ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. King of Gods, Kabanata 60. Kunin si Zhao Fang. Talagang mahusay ang pagganap ni Zhou Linlong. Itinatapon ang katotohanan na siya ang may pinakamataas na paglilinang, bawat kasanayan na ipinakita niya ay perpekto. Ang kanyang Spatial Cloud Finger ay mas mahusay na ngayon kaysa sa kung ano ito sa summit at ang kanyang Shadow Step ay sumara sa pinakamataas na antas. Si Zhou Linlong ay nagsimulang magtrabaho ng higit pa pagkatapos ng kanyang pagkatalo at sa ilalim ng presyon, ang kanyang lakas ay naging mas malakas. Kahit na ang ilang ika-6 na hanay ng mas lumang henerasyon ay hindi niya kalaban. Hindi masama. Ang pinuno ng sekta at mga matatanda ay tumanggo. Mula sa kanilang pananaw, ang lakas ni Zhou Linlong ay talagang nangunguna sa Sun Feather City. Lumingon sila kay Master Ye. Master Ye, ano ang pakiramdam mo? Hindi maiwasang magtanong ni Zhao Tiankang. Kapag ang kanyang stepson na si Zhou Linlong ay napili ng Guanzhen Palace, ang kanyang hinaharap na mga araw ay hindi matansya. Ilang oras na lang bago kontrolado ng sekta ng Zhao ang Sun Feather City. Ang iba pang matatanda ay tumingin ng may pag-asa. Pwede, maaari. Ang mga salita ay parang martilyo na tumama kay Zhao Tiankang. Paano ito magiging? Pwede at maaari. Kaya ganun. Namula ang mukha ni Zhou Linlong. Namumuo ang galit sa kanyang puso. Bilang henyo na may pinakamataas na cultivation sa loob ng Sun Feather City, nakatanggap lang siya ng so-so na pagsusuri. Ay oo, Linlong. Wala ka bang nakuha sa Partial Holy Martial Art? Nagbabala ang pinuno ng sekta. Partial Holy Martial Art. Oo, lumiwanag ang mga mata sa gitna ng mga matatanda. Hihihi. Sa wakas ay nakita ang ilang interes sa mga mata ni Master Ye. Oo, stepfather. Huminga ng malalim si Zhou Linlong at ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang nagbago ang aura niya. Ho! Sa sandaling ito, si Zhou Linlong ay may aura na mayroon si Xin Huang sa araw ng summit ngunit mas mahina, halos 1/10 lamang ng mga huli. Hinad flowing stance. Hua! Tinatangay ng hindi nakikitang alon ng hangin ang lahat sa radius na ilang metro. Ang casual na pag-swipe na ito ay maaaring malubhang makapinsala sa karamihan ng mga magsasaka sa ilalim ng ikapitong ranggo. Mabuti. Hindi napigilan ng mga matatanda ang pumalakpak. Ito ang tunay nilang naramdaman sa puso, hindi sila kumikilos. Ang kanilang mga insight na nakuha sa bahagyang Holy Martial Art ay hindi gaanong mas malakas kaysa kay Zhou Linlong. Pagkatapos ng kanilang pagpalakpak, muli silang tumingin ng may pag-asa kay Master Ye. Wala naman dapat problema sa pagkakataong ito, diba? Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhou Linlong. Ito ang tinatawag mong insight mula sa isang partial holy martial art. Ang kapangyarihan nito ay hindi mas malakas kaysa sa iyong spatial cloud finger. Hindi mo pa nahawakan ang sulok ng isang holy martial art. Walang kwenta. Ang malamig at walang ekspresyon na boses ay umalangaw-ngaw sa loob ng silid. Agad-agad, bumagsak ang patay na katahimikan. Paano ito naging posible? Medyo hindi nasisiyahan si Zhou Linlong. Gayunpaman, ang lalaking nakaupo doon ay isa sa iilang ika-9 na ranggo ng bansa. Ika-9 na ranggo ng martial path. Hindi man sila nasiyahan ay wala silang lakas ng loob na sumbatan siya. Ang henyo na hinahanap ko ay hindi siya. Matigas na sabi ni Master Ye. Sa araw ng summit, hindi alam ng dalawang Guanzhen Corps ang mga pangalan ni Zhao Feng at Xin Huang, ngunit nakita nila ang kanilang potensyal at talento. Ang potensyal ng dalawang iyon ay nireranggo sa top 5 nanograms Guanzhen Province. At hindi man lang naabot ng pagganap ni Zhou Linlong ang nangungunang 20. Master Ye, ang pagtatanim ni Linlong ay ang pinakamataas sa mga nakababatang henerasyon. Walang magawang sabi ni Zhao Tiankang. Sa sandaling ito, napagtanto ng ibang mga elder kung sino talaga ang gusto ni Master Ye, ngunit kinulong nila ang taong iyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya binanggit ni Zhao Tiankang. Ilang segundong katahimikan. Tawagan ang lahat ng mga kabataan ng ika-5 ranggo o mas mataas dito. Utos ni Master Ye. Agad na ginawa ni Zhao Tiankang ang kanyang sinabi. Malapit na. Sina Zhao Yufei, Zhao Qi at Zhao Han ay lahat ay dumating sa silid.
Mayroon lamang 5 kabataan na nakarating sa ika-5 ranggo. Zhao Linlong, Zhao Feng, Zhao Yufei, Zhao Qi at Zhao Han. Pero 4 lang ang nandoon. Galing sa Guanzhou Province ang taong ito. Dapat lahat kayo ay gumanap ng maayos at kung papipiliin kayo, maaari kayong dalhin sa Guanzhou Palace. Paliwanag ni Zhao Tiankang. Kaagad, tumaas ang pag-asa sa kanilang mga mukha. Kung ikukumpara sa Guanzhou Palace, ang kanilang pamilya Zhao ay isang langgam lamang. Kung sila ang pipiliin ng Guanzhou Palace, hindi masusukat ang kanilang kinabukasan. Ang unang taong dumating ay si Zhao Han. Nang umakyat siya, isang malakas, malamig na inner strength ang dumaloy mula sa kanyang katawan. Hindi maganda ang pagtutok, lamang sa paglilinang. Umiling si Master Ye. Nawala ang pag-asa sa mga mata ni Zhao Han. Sa mga mata ni Master Ye, kalokohan ang kanyang pagganap. Dahil sa eksenang iyon ay nagpakawala ng hininga si Zhao Linlong at bahagyang gumaan ang pakiramdam. Sumunod na umakyat si Zhao Qi. Karaniwan, nakakaintindi ka. Ang pagsusuri ay bahagyang mas mahusay kaysa sa dati. Sa wakas, si Zhao Yufei na. Si Zhao Yufei ang pinakabata at sa makatuwid, siya ang huli. Agad niyang isinagawa ang kanyang spiritual wind slice at sa paggamit ng air crossing breathing technique, lahat ng galaw niya ay maganda. Sa wakas, isang liwanag ang nagmula sa walang ekspresyon ng mga mata ni Master Ye. Hindi masama. Hindi masama. Ito ang pinakamagandang pagsusuri na ibinigay niya. Ang mukha ni Zhao Linlong ay medyo pangit. Sa mga tuntunin ng lakas at paglilinang, madali niyang nalampasan si Zhao Yufei. Ngunit si Zhao Yufei ay 14 na taong gulang lamang, sa makatuwid, ang kanyang potensyal ay mas malaki. Natigilan ang mga matatanda, hindi nila akalain na ang tinitingnan ni Master Ye ay si Zhao Yufei. Ngunit kung iisipin nila ito ng lohikal, si Zhao Yufei ay nagmula sa isang sangay ng pangunahing sekta at sa ilalim ng mga kondisyon ng mababang mapagkukunan, nalampasan pa rin niya ang naabot ni Zhao Linlong sa kanyang edad. Okay lang siya, pero hindi siya ang nasa tala. Nagsalubong ang kilay ni Master Ye. Hindi maganda. Ang mga puso ni Zhao Tiankang at mga kasamahan nakapikit. Ngunit sa sumunod na sandali nangyari ang pinaka-hindi gustong eksena. Master Ye, may henyo pa rin na mas magaling sa akin. Sinabi ni Zhao Yufei kay Master Ye. Mula sa pagpasok niya sa silid, nagtaka siya kung bakit wala si Zhao Feng. Siya lang ang hindi nakakaalam na si Zhao Feng ay inilagay sa ilalim ng mga utos sa pagkakulong dahil sa hinala ng pagtataksil. Sa ilalim ng mga kondisyong iyon, hindi kasama si Zhao Feng. May isa pa ba? Madilim ang mukha ni Master Ye habang pinagmamasdan niya ang mga matatanda. Ang mga tinitingnan ni Master Ye ay parang hiniwa sila ng talam. Master Ye, ang sitwasyon ay ganito. May isang kabataan pa sa sekta, ngunit siya ay nasa ilalim ng hinala ng pagtataksil sa pamilya. Tumahimik ka, bumalatay ang galit sa mukha ni Master Ye. Hindi ko tinitingnan kung traidor siya o hindi, gusto ko lang ang bulag kong henyo. Umalangaw-ngaw ang malakas niyang boses sa loob ng silid. Naramdaman ni Zhao Linlong at ng iba pang nakababatang henerasyon na nanlamig ang kanilang balat. Ang boses lamang ay maaaring magdulot ng gayong panggigipit. Mahirap isipin kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ang mga nasa ika-9 na ranggo. Kunin mo si Zhao Feng. Nakuha ni Zhao Tiankang ang mga salitang ito. Napabuntong hininga ang matatanda sa kanilang puso. Ang mga kamao ni Zhao Linlong ay nakakuyom at ang kanyang mga ngipin ay nakadikit, puno ng ayaw. Paano mapapalitan ang pinakamataas na henyo ng pamilya Zhao ng isang sekta ng sangay? Hindi niya pipiliin si Zhao Feng. Kahit siya, sisiraan ko pa siya. Madilim na sabi ni Zhao Linlong. Maya-maya, isang gwapong binata ang tuloy-tuloy na pumasok sa silid. Sino ang pumunta sa pamilya? Zhao ngayon. Mula sa sitwasyon, tila ang mga matatanda at ang pinuno ng sekta ay nasa ilalim ng lahat ng utos ng lalaking nasa itaas na upuan. Sa sandaling imulat niya ang kaliwang mata, naramdaman niya ang malakas na pressure na naglalabas mula sa kanya. Ang mas nakakagulat ay ang kanyang inner strength ay umabot na sa sukdulang antas. Kung ang inner strength ni Zhao Linlong ay sinasabing isang patch ng malamig na tubig, kung gayon ang ulo ng sekta ay masasabing paliguan ng kumukulong mainit na tubig.
Ngunit kumpara sa lalaking ito na nakasuot ng berde, ang kanya ay parang metal. Ang kanyang dami at kalidad ay umabot sa pinakamataas na estado. Napakalakas. Mabilis na isinara ni Zhao Feng ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Ang taong nasa harap niya ay maaaring ang pinakamalakas na tao na nakita niya sa ngayon, hindi kasama ang batang babae sa kanyan. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Master Ye. Zhao Feng. Panay ang boses. Hindi masama. Baka sa mukha niya ang interes. Ang aura mula sa kanyang paghinga ay hindi naging dahilan para mataranta ang kabataang nasa kanyang harapan at kahit papaano. Naramdaman niyang hindi niya ito nakikita. Ang tunay na kultibasyon ni Zhao Feng ay nasa ika-6 na ranggo at nang gusto niyang ganap na itago ito, kahit si Master Ye ay hindi. Madaling makita ito.